The Boss Husband. Credit to the author. 120109. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang ginang ay lumabas mula sa sinaunang pagpipinta sa matikas na paraan, nakasuot ng berdeng damit na nagpapakita ng kanyang kurbadong figure, kung saan kahit maluwag ang palda ay hindi pa rin niya maitago ang kanyang hubog na dibdib, balakang, at balingkinitang baywang. Nakasuot ng perlas na hairpin sa kanyang malasutla na buhok na kasing itim ng tinta, na aninag ng kanyang mga mata ang kalawakan, habang ang isang pinong translucent na tulay nakatikip sa kanyang mukha. Ngunit kahit na may mahinang balangkas, makikita ng isang tao na ang babaeng ito ay may kaakit-akit na hitsura. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ang babae, sumunod ang isang itim na figure at dumapo sa kabilang bahagi ng bundok, ilang di pa ang layo mula sa babae. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na trench coat, may lumilipad na blonde na buhok at isang gwapong mukha. Siya ang prinsipe ng angkan ng Tasmania, si Raphael, at gayon din si Hermes. Pagkatapos ng ilang sulyap sa babae, ngumisi si Hermes, "Gusto ko ang pananamit mo ngayon." Sinulyapan siya ng babae na may malamig na mga mata, "Kamusta?" Nagkibit balikat si Hermes. Nabigo, kahit na may malaking propecia spell ni Athena. Hindi pa rin ito mahulaan ang hitsura ng espesyal na inferior charm belt na iyon, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa atin. "Humph," ang sabi ng babae na may pang-aalipusta, "Swerte lang." Hermes laughed eerily, "How about you? Nahuli mo ba ang taong iyon?" The woman in green gleamed her cold eyes. Ang lalaking iyon ay sobrang tuso, madaling makuha siya, ngunit para makuha siya, ito ay medyo mahirap. Pero, makukuha ko siya sooner or later. Kung gayon, kailangan mong magmadali. Nahanap na ni Athena ang puso ni Gaia, at bagamat maraming yugto ang kanyang plano, ito ay palaging itinutulak niya. Kung maghihintay tayo hanggang sa ganap niyang ilunsad ang buong plano, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon. Sa tingin mo ba ay talagang magiging maayos ang plano niya? Mahigit 30% lang ang kanyang nakalaan na lakas, at ang malaking prophecy spell ay puno na ng mga butas. Kung hindi, hindi na niya kailangang magpakita ng personal para ayusin ang mga bagay-bagay. Natatakot ako na kung siya ay magtagumpay, hindi ba't ang kanyang kakakuhan ay nasa itaas ng ating mga ulo sa loob ng 1,000 taon o higit pa? Ano ang kinakatakutan mo? Maaaring mataas ang antas ng kanyang mga kakayahan at mahirap para sa akin na mag-improve, ngunit kung tutuusin, ang lakas ko ay ganap na naiiba mula sa kanya mula pa noong una, gayunpaman, hindi naman ako natatakot sa kanya. Ang mga Zenaichan cultivator ay may mahusay na mga kasanayan, at ang mga bagay na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Wala sa kanila ang madaling hawakan. Isa pa, magkaiba ako at siya. Kailangan niya ang puso ni Gaia para maibalik ang kanyang estado, ngunit para sa akin ay walang gaanong epekto. Kakaiba ang ngiti ni Hermes, "Tama ka yata, bakit hindi mo hayaang gumawa ng replika ang taong iyon para makapaglibang ako minsan?" Not necessarily. Bagamat hindi kanya kayang patayin, ang ipadala ka sa reincarnation ay hindi rin ganoon kahirap. Batay sa iyong lakas, malamang nakakailanganin mo ng 6 hanggang 10 taon para magising. Kung ganoon, huli na ang lahat, tumigil na tayo rito. Bahagyang ngumuso si Hermes, ngunit hindi rin siya nakaimik. Kinusot-kusot ng babae ang kanyang mga mata, "Nga pala, Apollo, Poseidon at iba pa, ano ang sinabi nila?" "Sila." "Humph," Hermes disdainfully said, "the group is afraid of Athena and they're not against her. Asking for their help is impossible." Kumbaga, magpanggap na lang tayo na walang alam, at obserbahan at tingnan kung ano ang mangyayari. Tumango ang babae, "Kung gayon, ayos lang, kung tutuusin, kahit na si Athena ay isang masamang babae na karapat-dapat na mamatay, siya ay isa pa rin sa atin. Ako ay lubos na ayos sa kanyang muling pagbuhay sa puso ni Gaia, ngunit kahit na ang mga Diyos ay muling maibabalik, hindi ito dapat katulad noong mga araw na iyon." Lihim na napangiti si Hermes, may kakaibang kinang ang sumilay sa kanyang mga mata.
Kinaumagahan, maagang nakauwi si Yuna para maghanda ng almusal. Nang makita si Marian na bumababa, tuwang-tuwang sinabi niya, "Young lady, sa wakas ay nakabalik ka na. Ngayon ko lang nakita ang morning news na nagsasabi na nasunog ang mansion kagabi. Natatakot ako na baka mawala ang bahay na binili mo. Nagkataon na babalik ka para manatili, huwag na lang tayong umalis sa hinaharap kung may nangyaring gulo." Fire! Saglit na nalitaw si Marian, ngunit agad na naunawaan, ang Red Flame Iron Brigade ang nagwasak ng lahat ng bakas. Wala siyang pakialam kung may kabayaran ba ang mansyon na iyon na nagkakahalaga ng 10 milyon plus. Tumingin siya sa paligid, nakitang wala si Justin sa bahay, tinanong niya, "Yuna, saan pumunta si Justin?" Walang magawa si Yuna, "Nagtataka rin ako, wala na siya saan man mula kaninang umaga. Akala ko kasama mo pa rin siya sa pagtulog." Hindi napigilan ni Maria na makaramdam ng kaunting pagkawala, kahit na sinabi ni Justin na hindi niya ito sinisisi sa anumang bagay, sadyang ang kanyang puso ay nasa gulo. Pakiramdam niya ay galit pa rin sa kanya ang lalaki. Normally, uupo na siya dito ng maaga at sabay-sabay na mag-aalmusal. Pero ngayon, ayaw pa niyang kumain ng sabay. Nasaktan si Marian. Pinayuhan siya ni Yuna, "Bakit hindi mo siya tawagan at tanungin? Baka may apurahin siya." Tumango siya at nilabas ang phone niya, habang magde-dial, tumigil siya sa paggalaw at ibinaba ang phone niya. "Kalimutan mo na, baka busy siya. Hindi ko siya kayang kontrolin at paghihigpitan sa lahat ng oras," pilit na ngumiti si Marian. Hindi gaanong nag-abala si Yuna, "Totoo, hindi ka masyadong makontrol, ang pamilya ay muling nagsama-sama." "Ma'am. O tama Yuna, sasanduan ko si Leia sa airport bukas ng hapon. Gumawa ng mas masarap na pagkain ngunit siguraduhin hindi ito masyadong mamantika," sinabi sa akin ni nanay na kumakain siya ng maraming karne sa Central City, "Ayoko siyang maging matabang maliit na baboy," ngumiti si Marian. Halatang nasa sabik si Yuna at mabilis na tumango, "Okay, miss na miss ko na itong munting mahal na ito, ipaubaya mo na lang sa akin." "Miss, wala ka bang trabaho ngayon, kumain ka na pagkatapos." Tumango si Marian at ngumiti habang nakaupo. Kinuha niya ang kutsara na gustong ibuka ang kanyang bibig, bigla siyang napatingin sa bakanting upuan kung saan naroon si Justin at nalungkot. Central City, Nigel Residence. Bagamat nagkaroon ng ilang pag-ikot ng malabalahibong nyebe noong taglamig na ito sa Central City, ang araw ngayon ay napakaliwanag, ang mainit na init ay nagpaantok sa mga tao. Sa looban, nakaupo sina Gilmore, Flynn, at Dax sa stone table, umiinom ng bagong gawang red robe tea, na nakakatuwang hapon. Sa mundong ito ay talagang hindi kaaya-aya sa paglilinang. Napakaraming tukso at napakaraming marangyang bagay, na talagang nakakaubos ng puso. Tinapik ni Dax ang stone table gamit ang isang kamay, habang nagpapahayag ng damdamin. Matalino at totoo si Gilmore, Elder Dax, ang wastong paglilinang sa sarili ay talagang isang paraan ng pag-ayon sa agos, kaya hindi mo kailangang maging masyadong matigas. Haha, tama iyan. Hindi nakakagulat na karapat-dapat kang maging premier, tama ka, hinawakan ni Dax ang kanyang tasa at humigop ng 2 lagok. Bahagyang ngumuso si Flynn, "Hindi mahalaga kung mag-isa tayong magtanim dito, ngunit Gilmore, ano ang nangyari sa iyong anak at sa anak ng pamilyang Gibson? Kung talagang maghiwalay sila, tuluyang masisira ang plano ng pagsasanib ng pamilya Nigel mo at ng pamilya Gibson." Napakunot ang noo ni Dax nang marinig niya ito at may kaina-hinalang tumingin kay Gilmore. "Mga matatanda, makatitiyak kayo dahil palihim ko silang sinusubaybayan." Nakangiting sabi ni Gilmore, "Sa totoo lang, halos 2 taon ng kasal ang aking anak na babae at si Justin. Batay sa kanyang karakter na patuloy na nagbabago ng mga babae kapag nasa ibang bansa siya, ang pagkakaroon ng ganoong pagpupursage ngayon ay nakapagpaliwanag na ng napakaraming bagay. Nagkaroon sila ng alitan sa pagkakataong ito, ngunit ito ay mas kapaki-pakinabang sa amin. Gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay sa Stonegate ng araw na iyon. Nakilala niya kaagad si Marian noong umaga. Sa ganitong paraan, ang karamihan sa mga bagay na walang kabuluhan ay inalis at pinagkasundo. Napanatili ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, at sinamantala ko ang pagkakataong ito na mas naging malapit sa kanila, na siyang pinakamabuti para sa magkabilang mundo.
Natuwa sina Flynn at Dax na marinig iyon. Ang sarap pakinggan. Hindi simple ang anak ng pamilya Gibson, at hindi natin alam kung anong uri ng cultivation ang ginagawa niya, kahit ang mga babae niya ay maaaring magkaroon ng ganoong cultivation skills sa murang edad. Kung kaya mo siyang hatakin ng matatag sa pamilya Nigel, bilang manugang, mas mabuting ay assimilate ang lahat ng kanyang mga gawi. Ito ay magiging malaking pakinabang sa iyong pamilya ni Gilmore, ipagpalagay ko. Ang manugang ay ang iyong susunod na napakahalagang hakbang hindi lamang para sa iyong katayuan sa sekular na pamilyang Nigel, ngunit napakahalaga rin sa espiritual na paglilinang ng ating pamilyang Nigel. Hindi natin ito magagawa ng may malaking kagalakan sa sekular na mundo, kaya ito ay nakasalalay sa iyong kakayahan, mataimtim na sabi ni Flynn. Napangisi si Gilmore sa kanyang puso tungkol sa hindi nila sinasabi sa kanya tungkol dito ng mas maaga. Masyadong hindi nasisiyahan si Justin sa kanyang sarili ngayon, at hindi siya madaling lokohin ng pagmamahal sa pamilya gaya ni Marian. Gayunpaman, sa panlabas, si Gilmore ay gumagawa pa rin ng maling pag-aangkin, hinahayaan ang mga matatanda na makatiyak na gagawin niya ang lahat upang makumplito ang plano. 12:02. Pagkatapos ng isang abalang araw, pinasimula ng Stonegate City ang pinakamataas na oras ng walang trabaho. Dahil lang maagang dumating ang paglubog ng araw kapag taglamig, gabi na talaga pero para gabi na. Paglabas mula sa elevator ng Yellow International, lumakad si Marian sa unang palapag na lobby. Magalang nangiti ang bati ng mga empleyado at receptionist na nadaanan niya. Bahagyang tumango si Marian gaya ng dati at hindi nagsalita, ngunit matagal nang nakasanayan ito ng mga empleyado at hindi nila ito inisip na mayabang. Kalahating taon na ang nakalipas, nakasanayan na niyang sumakay ng elevator ng direkta sa underground parking garage sa halip na dumaan sa lobby at tumungo sa parking lot. Ang ganitong pagbabago ng landas ay pagbabago rin ng kaisipan. Kailangan niyang aminin na ang kanyang personalidad na dating nagtutulak sa mga tao ay tila nagbago pagkatapos niyang makilala si Justin. Lalo na pagkatapos nilang magpakasal, dahan-daang nagbago ang kanyang pag-iisip, at least ang kanyang mga empleyado ay tumigil sa pag-uugali tulad ng dati, hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya na parang siya ang Grim Reaper. Hindi niya alam kung ito ay mabuti o masama bilang isang amo. Hindi bababasa, nakikita ang mga empleyado na nakangiti ng maliwanag at nakatingin sa kanya ng may paghangang mga mata, nakaramdam siya ng higit o hindi gaanong kasiyahan. Ang pagiging makamit ang antas na ito ng karera, pera, katanyagan at kayamanan ay isa ng magandang gawa para sa isang babae mismo. Ang ibang mga babae ay umaasa sa mga lalaki para bumili ng mga sikat na brand at alahas para sa kanila, ngunit siya ay maaaring maging isa na nagbebenta ng mga ito sa mga kababaihan. Sa pamamagitan lamang ng makitang mas maraming tao ang yumaman at masaya dahil sa kanilang mga operasyon sa negosyo, nagtutulak ito kay Marian na magpatuloy sa pakikibaka sa merkado. Kung nawalan siya ng ganoong mga tagumpay, hindi niya maiisip kung ano ang magiging buhay niya dahil nagkaroon siya ng isang pambihirang asawa. Kaya naman, ano man ang mangyari sa bahay o sa buhay, kaya pa rin niyang pangasiwaan na maayos ang kanyang trabaho. Ang kanyang ambisyon na maikalat si Yellow sa buong mundo ay hindi tumigil. Pagkatapos sumakay sa kotse, nagmaneho siya sa kanyang karaniwang paraan, kasama ang pangunahing kalsada sa sentro ng lungsod patungo sa highway. Ang trapiko ay masikip, katutubo niyang binuksan ang accelerator, preno, accelerator. Pero sa isip niya, hindi niya maiwasang isipin kung nakauwi na si Justin. Siya ay absent-minded halos lahat ng oras ngayon. Gusto niyang tawagan ang lalaki at tanungin kung nasaan ito ngunit natatakot siya na maglaro ito ng nawawala at hindi pansinin ang kanyang mga tawag sa telepono. Ang pakiramdam ng pagkabalisa at takot na may halong kalungkutan at pagkabigo ay nagparamdam sa kanya na walang magawa. Nang huminto ang sasakyan sa isang sanggang daan, hindi niya maiwasang tumingin sa labas ng bintana sa makulay at kumikislap na mga ilaw sa kalye. Ang mga mag-asawang naglalakad sa kalye ay namimili, ang iba ay magkahawak kamay, ang iba ay nakahawak sa kanilang mga balikat, at sila ay matalik. Kinabukasan ng gabi ay bisperas ng Pasko, at nagsimula na ang malalaking diskwento. Ang mga mamamayan ng Stonegate, kabilang ang mga residente ng nakapaligid na mga lungsod sa antas ng prefecture, ay nagsimulang magtipon upang mamili.
Dati-rati, ang pinaka-inaalala niya ay ang pagbebenta ng mga department store at online shopping malls ng kumpanya tuwing Pasko. But now, she was looking forward to thinking kung hindi lang nangyari ang lahat ng ito sa pagitan nilang dalawa, baka sa mga oras na ito, pwede rin silang sabay na naglalakad sa kalye. Katulad ng mga araw na nag-honeymoon sila sa Korea, wala silang pakialam at namimili, kumain at naglalaro lang sila. Walang kamalay-malay na lumutang ang ilang snowflake sa bintana. Bagamat kakaunti lamang ang mga piraso, talagang umuulan ng nyebe. Maraming dumaraan sa kalye ang tuwang-tuwa na tumingin sa langit. Nagkaroon ng manyeb na Pasko na napakabihirang para sa mga lungsod sa timog. Busina. Nagsimulang bumusina ang isang sasakyan sa likod. Nagulat si Marian, at biglang napagtanto na ang berdeng ilaw ay nakasindi na, ngunit nawala siya sa pag-iisip at nakalimutang bantayan ang daan. Mabilis niyang pinindot ang accelerator at sinubukang huwag isipin ang mga ito. Pagbalik sa mga bilya ng Paradise, hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid para hanapin si Justin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tanging si Yuna lang ang bumaba na may dalang malaking itim na plastic bag sa kanyang kamay, nang hindi alam kung ano ang nasa loob. Nang makita si Maria na tulala sa sala, hindi niya naiwasang magtanong, "Miss, ano ang iniisip mo, bakit hindi ka nagsalita pagka-uwi mo?" Sa wakas ay binitawan niya ang kanyang pagbabantay, namumula ang kanyang mga mata habang pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Inihagis niya ang sarili sa mga bisig ni Yuna, sumandal sa kanyang mga balikat at nagsimulang humagulgol. Nagulat si Yuna at mabilis na tinapik ang likod ng babae. "Oh my, what's wrong my lady, may nang-aapi ba sa iyo? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Sob. Umiiyak si Marian habang tumangala, "Yuna, ayaw na talaga akong makita ni Justin." Ha! Natigilan si Yuna at hindi alam kung paano tutugon. Galit pa rin siya sa akin. Dapat isipin niya na masyado akong self-oriented. Hindi na niya ako natiis at hindi niya ako pinapansin. Humihikbi si Marian at sinabi. Ngumiti ng pilit si Yuna, "Ma'am, wala pong ganoon." "Meron. Tingnan mo siya, wala na siyang makita mula kaninang umaga. Talagang ayaw na niya akong makita. Nagtatago siya sa akin." Pinunasan ni Marian ang kanyang mga luha, umiiyak na parang isang batang babae na walang magawa. "Anong ibig mong sabihin na wala siya sa bahay, hindi ba kagagaling niya lang?" Nagulat si Yuna. Tumigil sa pag-iyak si Marian at tumingin kay Yuna. "Basta. Babalik lang." "Oo." Hindi alam ni Yuna kung matatawa o maiyak, kakapadala ko lang sa kanya ng pampalit na damit. Alam ng Diyos kung saan siya nagpunta, may lahat ng uri ng maruming marka sa buong katawan niya. Ilang madilim na putik, na parang gumugulong siya sa lupa, napakadumi ng mga damit na hindi na malaban. Binuksan ni Yuna ang itim na plastic bag sa kanyang kamay para ipakita sa kanya, puno ito ng coat ni Justin at iba pang damit, marumi ang mga ito gaya ng tinina. Tumingin sa kanya si Maria na may luhang mga mata at tumingin sa mga damit sa bag pagkatapos ay tumingin sa itaas ng pinto na nakabukas na walang kasalanan. Biglang lumitaw ang pamumula ng hiya bilang dalawang pulang ulap. Naliligo si Young Master, huwag masyadong mag-isip binibini, tinapik ni Yuna ang kanyang mga balikat. Ibinaba ni Maria ang kanyang ulo at nakaramdam ng labis na kahihiyan. Kung ano-ano ang iniisip niya, bakit hindi gumana ng maayos ang utak niya, at bakit siya umiyak nang hindi muna kinukumpirma. Pagdating sa mga problema sa relasyon, linearly bumababa ang IQ ng babae. Hindi siya naniwala noon, pero sa pagkakataong ito pumayag siya kahit kalahati. Palaging maraming kakaibang nangyayari si Justin, hindi pa banggitin na kalahating araw lang siyang nawala, nakakagulat naman doon. Ako, kung ganoon. Yuna, akyat muna ako. Si Marian mismo ay nakaramdam ng hiya, at nagmamadaling umakyat. Nako, Ginang mag-ingat ka, ano ang iyong tinatakbuhan, hindi napigilan ni Yuna ang ngumiti at umiling. Nang magkulong si Marian sa kanyang silid, bumantong hininga si Yuna, naglakad patungo sa laundry room, at inilagay ang mga damit ni Justin sa washing machine. Matapos harapin ang mga walang kwentang bagay, tahimik siyang naglakad papunta sa isang stand sa sala. Pagbukas ng salamin na pinto, kinuha ni Yuna ang isang patayong frame ng larawan mula sa stand. Ang larawan ay ng lumang hardin ng bahay noong bata pa si Marian.
Ang larawan ay ang matandang pangulo na may hawak kay Marian kasama sina Yuna at Selena. Maliban sa walang ekspresyong si Kevin, ang buong larawan ay nadama na mabuti. Lumapit si Yuna at hinawakan ang mga mukha ng ilang tao sa larawan, at bumulong sa sarili, matanda, bago ka umalis sinabi mo sa akin na panoorin ang paglaki ng binibini. Akala ko pagkatapos magpakasal, gagawin niya. Pero, mukhang hindi pa ganap na lumaki ang dalaga. Umiiyak pa rin siya tulad ng ginawa niya noong bata pa siya. Nakangiti siya habang bumubulong sa sarili, puno ng nostalgia ang mga mata. Sa kabilang banda, si Marian ay naglalakad pabalik-balik sa kanyang silid, namumula at tumatalon paminsan-minsan. Wala na talaga siyang ideya kung paano haharapin si Yuna, nakakahiya na. Nakalimutan pa niya kung kailan siya huling umiyak sa ganoong katangahan. Sa pag-iisip sa kanyang sinabi, nakaramdam siya ng hiya at kung gaano niya nais na maibalik ang oras. Ang lahat ng ito ay dahil kay Justin, ang tanga. Tama, ang lalaking ito na naglalaro na nawawala ang nagpa-overthink sa kanya. Knock knock knock, sa pagkakataong iyon ay may kumatok sa pinto. Naisip ni Maria na umakyat si Yuna kaya inayos niya ang sarili, huminahon at naglakad patungo sa pinto. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakita niya si Justin na katatapos lang mag-shower, nakasuot ng asul na sweater. Nakangisi ito sa kanya. Nakatitig sa mahiwagang mga mata ng lalaki, si Marian ay natigilan. Si Justin ay tumatawa sa kalagitnaan, at nagtanong, "Dear Marian, bakit parang kakaiyak mo lang? Bakit namumula ang iyong mga mata?" 12:03. Ako. Hindi ako umiyak, may mga butil lang ng buhangin sa mata ko nang pumasok ako sa bahay, random na ginawa ni Marian na dahilan, ngunit medyo namumula pa rin ang mukha niya. Bagamat siya ay may halo-halong emosyon at naghihingalo na malaman kung saan nagpunta si Justin, pinilit pa rin niya maging mahinahon at nagtanong, "Ano ito, may kailangan ka ba?" Nakaramdam nga ng curious si Justin ngunit hindi na siya nagtanong pa, syempre. "Sinabi ko kay Yuna ngayon lang na ihahatid kita sa labas para sa hapunan ngayong gabi. Uuwi na si Leia bukas, dapat nating i-enjoy ang ating alone time." Naramdaman ni Marian ang pagyanig sa kanyang puso, tila hindi tama ang pakiramdam. Naaalala pa rin niya kung paano siya nakahiga sa sofa na nanlulumo at mukhang gusot. Paano siya makaka-recover sa ganoong kaikling panahon at makakasama siya ng hapunan. Bagaman walang espesyal tungkol sa isang mag-asawa na pupunta sa isang petsa ng hapunan, ang oras ay talagang kakaiba. Hindi napigilan ni Marian na magtanong, "Ikaw? May sasabihin ka ba?" Agad na nagbago ang mukha ni Justin at ngumiti ng pilit, "Hindi. Huwag kang masyadong mag-isip. Humph, sinasabi ng itsura mo na may tinatago ka sa akin." Si Marian ay nabalisa. Napakamot ng ulo si Justin, "Mag-usap tayo kapag lalabas tayo, hindi pwedeng habang buhay tayong nakatayo dito sa pinto." Hindi naiwasang maalala ni Marian ang tungkol sa araw sa kafe na malapit na silang magdiborsyo. Pagkatapos ng nangyari kahapon, mas sigurado siya na sasabihin sa kanya ni Justin ang kanyang huling desisyon. Dahil sa ganitong uri ng insecurity, napatulala siya sa pinto. Sinubukan ni Justin na gawing natural ang kanyang sarili at pinasaya siya ng mabuti, "Honey, huwag kang masyadong mag-isip. Nakapag-book na ako, tara na." Ang kanyang maliit na nag-aalalang mukha ay parang natatakot na hindi pumayag si Marian. Bumantong hininga si Marian sa kanyang puso, kalimutan ito, walang sino man ang maaaring pilitin ang kasal. Kung talagang hindi na siya makatiis ni Justin, wala nang saysay na pilitin niya itong manatili, hindi iyon ang gusto niya. Kahit masakit ang puso niya, tumango pa rin siya, "Okay, malayo ba ang pupuntahan natin? Kailangan ko bang magbihis ng maganda?" Umiling si Justin, "Hindi naman malayo, makakarating na tayo nang wala sa oras. Ang ganda mo na." Sa pagtingin sa kanyang nasa sabik na mukha, si Marian ay nakaramdam ng kaunting tuliro. Mukhang wala siyang gustong pag-usapan na seryoso, ano bang iniisip ng lalaking to? Sa payo niya, hindi man lang niya dinala ang kanyang handbag at sinundan siya palabas. Alam na ni Yuna kung ano ang mangyayari noon pa man kaya hindi na siya masyadong nagtanong at nakangiting nagpaalam sa kanila. Naglalakad palabas ng bahay, habang naglalakad si Marian papunta sa parking spot, hinaila siya ni Justin pabalik.
Hindi namin ginagamit ang kotse, hindi kami makakarating doon sa pamamagitan ng kotse, tumawa si Justin. Natigilan siya, bakit? Dahil pupunta tayo sa ibang bansa para maghapunan, he winked. Natarante siya at nang hindi na makapagtanong pa, parang prinsesa siyang binuhat ng asawa. Hoy, ang ginagawa mo, saan tayo pupunta? Hindi niya namamalayan ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki. Nagtaas ng kilay si Justin, sumipol at ngumiti ng nakakatakot, malalaman mo kapag nakarating na tayo. Kumapit ka, babagal ako pero mabilis pa rin. Kung mahulog ka mula sa langit, hindi maganda. Ang sabi, binuhat niya ang babae at nawala sa lupa sa isang iglap. Bagamat karaniwan siyang nagmamaneho palabas upang maiwasan ang pananakot ng mga tao, espesyal ang sitwasyon ngayon at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanilang landing spot kaya pinakilos niya ang enerhiya ng langit at lupa at mabilis na lumipad. Kung mag-isa lang siya, halos 10 minuto lang ang kailangan niya para umikot sa mundo. Pero ngayon ay karge-karge niya si Marian, kailangan niyang isaalang-alang ang body tolerance nito, kaya sinubukan niya maging mabagal hanggat kaya niya. Ganun pa man, nakarating sila sa kanilang destinasyon makalipas ang quarter ng 1 oras. Nakita ni Marian ang patuloy na shuttle sa pagitan ng mga ulap sa daan, at maging ang mga bituin at buwan sa itaas ng mga ulap ay napakatalino. Salamat sa proteksyon ni Justin, hindi masyadong malakas ang hanging turbulence. Nawala ang sarili sa pambihirang tanawin na napakalapit, hindi niya namalayan na nakarating na sila. Nang makabalik sa katinoan, nagulat siya sa tanawin. Nagkaroon ng makapal na pine forest sa pagitan ng mga bundok. Ang coniferous pine at cypresses ay lumago ng masigla na tila sila ay sinaunang. Sa pagtingin sa langit mula rito, ang mga nakasisilaw na bituin ay kumikinang sa dilim, makikita ang kalawakan na dumadaloy. Ang hangin ay napuno ng mahinang halimuyak ng itim na lupa, at isang malamig na simoy ng hangin ang gumagala sa paligid na parang umuulan ng nyebe. Nang tumama ang mga paa ni Marian sa lupa, nadikit siya sa malambot na nyebe, at naramdaman ang perpektong akma sa pagitan ng talampakan ng kanyang mga paa at ng nyebe. Lumingon siya at walang tao sa paligid, dapat ay isang tigang na bundok. Ngunit, tahimik nitong isiniwalat ang mga nakatagong hiyas ng mundo. Ano ang lugar na ito? Di ba sabi mo hapunan, diretsyong tanong ni Marian. Hokkaido. Napaawang ang bibig niya at hindi niya alam ang sasabihin. Tinitingnang mabuti ang kamangha-manghang ulan ng nyebe sa gabi, hindi niya ito pinagdudahan, at hindi niya maiwasang isipin kung gaano ito kaganda kung makikita niya ito sa araw. Natural na hinawakan ni Justin ang kamay ng babae at unti-unting lumakad papunta sa lalim ng pine forest. We are here tonight for dinner, but before that, I want to show you something, pagmamalaki niya sa sarili niya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mahinang bulong ni Marian sa sarili ngunit hinayaan pa rin siyang hilahin siya ng lalaki. Noong mga araw, hindi kakayanin ni Marian ang temperatura dito sa pamamagitan lamang ng pagsusuot ng mga normal na damit para sa taglamig. Ngunit ngayon, sa tulong ng pinakamataas na antas na truchi. Naglalakad sa pagitan ng mga pine, bukod sa bahagyang simoy ng bundok, ito ay ang tunog ng mga yabag sa nyebe. Ang katahimikang ito ay lubos na nagpagan sa mood ni Marian, tumigil siya sa labis na pag-iisip tungkol sa anumang sasabihin nito sa kanya, mabuti o masama. Nang makarating sila sa mas malawak na espasyo, huminto si Justin. Ano ba, nandito na ba tayo? Lumingalinga si Marian sa paligid, madilim pa rin at walang nakikita. Huminga ng malalim si Justin at tumalikod, hinawakan ang kanyang mga pisngi gamit ang 2 kamay. Miss Marian, pakipikit ang iyong mga mata at hintayin akong magbilang hanggang 3 pagkatapos ay buksan mo ito, okay? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya ngunit sinunod pa rin ang kanyang mga tagubilin at ipinikit ang kanyang mga mata. 1, 2, 3. Napapikit si Justin at naramdaman ni Marian ang liwanag na sumisikat sa kanyang mga talukap at maingat niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang lahat sa harap at paligid niya, natigilan siya. O masasabing, obsessed. Mga Christmas tree. Marami sa kanila. Maraming mga Christmas tree. Ang buong espasyo ay napapalibutan ng malalaking Christmas tree.
Ang mga Christmas tree na ito ay malapit sa isa't isa, mayroong halos 40 hanggang 50 ang mga ito at lahat ay pinalamutian ng mga makukulay na neon fairy lights, tulad ng mga mahiwagang halaman sa fairy tales. Biglang naliwanagan ang kalawakan ng mga matingkad na ilaw, parang spotlight lang sa dilim. Sa mga Christmas tree, mayroon ding mga uri ng mga kahon ng regalo, medyas, mga bituin, mga plushes at iba pang mga cute na bagay, na nagpapahina kay Marian. Ang labis na ikinagulat niya ay ang mga Christmas tree na ito ay inilatag sa isang pattern. Nakita mo ba? Nakangiting tanong ni Justin. Tulala siyang tumingin sa lalaki at nagsimulang mag-malfunction ang utak niya, ano bang nangyayari? Sok-sok? Medyo nanlumo si Justin. Binuhat niya ulit siya at tumalon ng mataas. Swoosh! Ang dalawa sa kanila ay direktang pumunta sa isang posisyon na higit sa 200 metro sa itaas, kung saan matatanaw ang isang kagubatan ng neon fairy na nagsisindi ng mga Christmas tree sa ibaba. She finally saw the arrangement clearly, it was a heart. Nakikita mo na ngayon. Oo. Tahimik na tumango si Marian. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at ibinaba ang babae. Paano na? Sinsero ba ang regalo ko sa iyo sa Pasko? Isa-isa kong pinalamutian ang mga puno, inabot ako ng buong araw. Ngumiti si Justin na may mapagmataas na ekspresyon, inilantad ang kanyang mapuputing ngipin. Nanginig ang puso ni Marian, at biglang naalala si Justin, na wala sa paningin kaninang umaga, at ang bag ng maruruming damit na inalis ni Yuna, ang mga mantsa na tila gumulong sa kagubatan. Pumunta ba siya sa Hokkaido para lang palamutihan ang lahat ng mga Christmas tree na ito sa buong araw? 12:04. Ikaw. Buong araw kang nandito sa paggawa ng mga Christmas tree na ito. Nag-aalinlangan na tanong ni Marian, ito ay napakalaki. Dati nang isinama nila si Leia sa pamimili, binanggit ni Justin na hindi niya gusto ang mga Christmas tree. Walang pag-aalinlangan na tumango si Justin, syempre. Medyo malayo ang lugar na ito, isa itong bundok sa gitnang rehiyon ng Hokkaido. Sinabi ko kay Hanya na ipadala ang mga dekorasyong ito gamit ang isang helicopter, noong una gusto nila akong tulungan na gawin ito. Ngunit muli, kung hilingin ko sa iba na gawin ito ay magiging katulad ng mga nakita namin, haha, hindi ko talaga alam ang mga ito. Arts, ang pagtutugma ng kulay ay napakahirap para sa akin na pamahalaan ang pag-iilaw sa kabilang banda ay mas madali, ngunit tumagal pa rin ako ng kalahating araw upang malaman kung paano ito gagawing maganda. Sa pakikinig sa kanyang speech, lubusang naniwala si Marian sa kanya. Bakit mo ginagawa ito, hindi mo ba sinabi na ayaw mo sa mga Christmas tree? Well, tumawa si Justin. Ang bagay tungkol sa hindi pagkagusto sa mga Christmas tree na sinabi ko sa iyo noong araw na iyon ay totoo, kahit hanggang ngayon. Kung gayon bakit mo? Tumingin si Justin sa babae, honey, alam mo ba kung bakit ayaw ko sa mga Christmas tree? Umiling si Marian, hindi mo sinabi sa akin noong araw na iyon. Huminga ng malalim si Justin, ayaw ko sa mga Christmas tree at sa mismong festival, dahil kaarawan ng iba, kaarawan ni Jesus. Bakit lahat ay nagdiriwang ng kaarawan ng iba, bakit ako dapat kumilos ng masaya sa kaarawan ng iba? Baka sa kanyang mga mata ang mga hibla ng emosyon at pabago-bago, na para bang siya ay nahuhulog sa malabong larangan ng mga alaala. Simula bata pa ako, dapat sabihin na since matino ako, tuwing Pasko, mararamdaman ko na iyon na ang pinakamahirap at pinakamahabang araw. Masaya ang pagdiriwang ng buong mundo, parang lahat ng tao ay walang pakialam sa kahulugan ng holiday na ito. Tanging mga tulad ko lang ang tahimik na maglupusay, manunood sa lungsod, sa mga neon lights at sa mga Christmas tree. None of the Christmas trees belong to me. Kalye, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko magagawa iyon. Parang malamig na kutsilyo ang sinabi ng lalaki, na naghiwa ng sugat sa puso niya. Nang hindi na siya hinintay na magsalita, nagpakita siya ng isang matingkad na ngiti, na para bang hindi na siya naapektuhan ng madilim at baluktot na nakaraan. Gayunpaman, ngayon ay susubukan kong gumawa ng mga Christmas tree, at magugustuhan ko rin ang mga Christmas tree at ang mismong festival. Dahil gusto ito ng taong mahal ko, dahil gusto mo ito, gagawin ko ang aking makakaya upang magustuhan din sila, nang walang dahilan. Gusto mo ng Christmas tree mula noong bata pa, ngunit ang iyong lola ay hindi nagpapahintulot sa iyo na gawin ito o bilhin ito para sa iyo.
Ngayon, bilang iyong asawa, tutulungan kitang makabuo ng lahat ng Christmas tree sa nakalipas na mga taon. Ay para sa aking asawang si Marian bilang kabayaran para sa 20 taon na iyon, sana ay magustuhan mo ito. Alam mo ba kung gaano kapagod na isabit ang maliliit na red along ito? Hinawakan ni Justin ang kanyang buhok na masakit ang ulo, mukhang walang magawa. Nagsimulang uminit ang mga butas ng mata ni Marian nang hindi niya namamalayan, at hindi niya napigil ang umiyak. Ang malaking psikolohikal na twist na ito, na hinihila siya mula sa gilid ng bangin patungo sa malaparaiso na pag-iisip, na ginagawang imposible para sa babae na gamitin ang salitang mood upang ilarawan ang kanyang kalooban sa sandaling ito. Gulat na tiningnan ni Justin ang babae. Hey, dear Marian, kahit na sobrang naantig ka hindi mo kailangang umiyak ng ganito. Napakasama mong tao. Hindi mapigilan ni Marian na tapikin ang dibdib ni Justin, ngunit ito ay malambot at mahina. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Ang aga-aga na wala ka, nang hindi ka nag-aalmusal sa akin o nag-iiwan ng mensahe, akala ko ayaw mo na akong kausapin. Ay! Akala ko iiwan mo na ako at hindi mo ako gusto. Alam mo ba kung gaano ako kay Tekot? Saglit na natarante si Justin at nagbigay ng mapang-asar ng ngiti, masyado na niyang tinahak ang pagiging misteryoso at palihim. Pero ang cute ng babae sa puntong iyon at nakakatuwang makita siyang ganyan. Hinawakan niya ang mga kamay ng babae, malumanay niyang sinabi, naghanap ako ng mga paraan para mapasaya at mapalad ka. Nakikita ko ang kasiyahan mo sa mga Christmas tree na ito, mas kumpiyansa ako ngayon. Sige, huwag kang umiyak ngayon, pinaplano kong dalhan ka ng ilang pares ng malalaking medya sa itaas ng iyong kama at iniimpake ang lahat ng mga regalo na hindi mo nakuha. Gayunpaman, nananatili si Lynn Claus, kahit na ibigay ni Santa Claus. Nang makita ang kanyang seryosong ekspresyon, tumigil si Marian sa pag-iyak at nagtanong, bakit hindi? Inabot ni Justin ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha at tumawa, dahil si Santa Claus ay hindi nagbibigay ng mga regalo sa umiiyak na mga bata. Nagpout si Marian, pinaiyak mo ako. Hindi naman kita pinilit na umiyak, diba? Kailan ka pa naging masunurin? Ngumisi si Justin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, naughty boy. Hehe. Merry Christmas my dear. Niyakap niya ang babae. Pinigilan niya ang kanyang ngiti at galit na sinabi, huwag mo akong yakapin, galit pa rin ako at galit ako sa iyo. Gusto kitang yakapin at pasayahin, dahil gusto kita. Justin, galit ako sa'yo. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at binigyan siya ng magiliw na halik sa labi at ngumiti. Mahal kita, Marian. Sa napakarilag na Christmas tree na ito, ang malumanay na mga salita ng lalaki ay tila patuloy na umaalingaw-ngaw. Kinabukasan, sumisikat ang araw. Ang malawak na nyebe at berdeng mga pine. Sa pagitan ng kagubatan ng pino, sa isang Katanji tanging villa sa bundok ng ika-20 siglo, bagaman mayroong mga modernong kagamitan sa loob nito, nanatili pa rin ang rustic fairy place. Sa sandaling iyon, ang natitirang init ng uling ay lumalabas sa fairy place at sa gitna ng sala, sa isang malaking tahing kumot, ang katawan ng isang lalaki at isang babae ay magkadikit. Malinaw na sina Justin at Marian ang dumating mula sa kagubatan upang manatili. Dahil nandito sila sa Hokkaido para sa hapunan, siguradong hindi niya papagutom ang babae. Sinabihan niya si Hanyo na ipadala ang pagkain sa mansyon kanina at pagkapasok nila sa bahay ay nagsimula na silang kumain ng Japanese palace cuisine. Matapos uminom ng sake bilang karagdagan sa marubdob na pag-ibig, ang mag-asawa na walang gaanong intimate action sa loob ng ilang araw ay hindi na masyadong nag-abala at nagsama-sama sa malambot na kumot. Noong una ay ayaw niyang pahintulutan ang energetic na lalaking ito na patuloy na pahirapan siya, ngunit ang 12 ng mga Christmas tree ay masyadong nakakabigay puri kaya hindi niya ito pinigilan. Dahil dito, nakatulog siya ng pagod nang hindi niya alam kung paano. Ma'am. Habang sumisikat ang araw, nagising si Marian na tulala, na walang malay na gustong igalaw ang kanyang katawan. Ang braso ni Justin ay nakapulupot pa rin sa kanyang katawan at pareho silang dumidikit sa isa't isa ng walang suot.
Ang kanyang matambok at maisla na mga snowball ay bahagyang nakompress, na nagpahiya at medyo naiinis sa parehong oras. Gayunpaman, dahil gusto niyang kumawala sa mga bisig nito, hindi niya napigil ang magpakawala ng matamis na sigaw. Dalawang patak ng pamumula ang agad na sumangkop sa kanyang magandang mukha, at hindi na makapaghintay si Maria na kagatin ang masamang tao na ito. Ito ay dahil ang life stem ng lalaking ito ay sumasakop pa rin sa kanyang katawan. Hindi alam ni Marian kung si Justin ang hindi lumikas sa buong gabi, na namamaga siya sa umaga o pinasok niya ito ng palihim kanina. Sa madaling salita, gusto niyang gumalaw ngunit hindi naglakas loob na kumilos, at nakaramdam siya ng kahihiyan upang hindi makagalaw. Sa ilang sandali, si Marian ay nasa isang dilema, at dahil sa isang kaiyahiyang pagpipilian, siya ay nabaliw. Bigla niyang nadiskubre na bahagyang kumaibot ang mga sulok ng labi ng lalaki. Ikaw. Gising ka. Nagpapanggap kang tulog. Malakas na tinulak ni Marian ang dibdib ni Justin. Haha, tumawa si Justin at binuksan ang kanyang mga mata. Ang pagsilip sa kanyang mahiyain at contradiction na ekspresyon ay labis na nakakaaliw. Ikaw. Tumigil ka nga sa kakatawa. Anong tinatawa-tawa mo? Ilabas mo yung kasamaan mo. Pinaihit niya ang kanyang baywang, ngunit ang kamay nito ay dumidiin sa kanyang balakang, lalo siyang nagpupumiglas mas lalo itong bumaon. Bakit ko ito bubunutin, mahal kong Marian, magandang mag-ehersisyo sa umaga. Napaka-comfortable ng iyong maliit na baywang, kung magpapatuloy ka sa pag-ikot, malapit mo nang kainin ang lahat. Hindi ko alam na mayroon kang ganoong gana, napangiti si Justin. Ikaw. Ang gana mo. Pinilit mo dyan. Ako. Hindi ko na kaya. Talaga. Sa palagay ko ay hindi, sa palagay ko mas gusto mo ito na mas malalim ha, tingnan mo ang iyong mapupulang pisngi, pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Ikaw. Hindi. Gusto pa siyang pagalitan ni Marian, ngunit tumalikod siya at direktang diniinan siya. Ang kanyang makatarungan at balingkinitang mga binti ay ibinuka niya ng husto. Honey, nakatulog ka kagabi bago ako hinayaang bitawan ang huling shot. Tiniis ko ito para hindi ka magising. Huwag na tayong gumawa ng kahit ano ngayong umaga, hayaan mo akong ibigay ang lahat sa isang shot, kung hindi, hindi ako komportableng pigilin ito. Habang nagsasalita siya ay hinalikan niya ng mariin ang labi ng babae, lumalawak ang dila nito sa lungga nito at sinabunutan ang dila nito. Kasabay nito, pinalakas niya ang kanyang baywang, ang sungay ng dragon na may mataas na espiritu ay lumubog pa, halos sa dulo. Ma'am! Napabuntong hininga si Marian at hindi makagawa ng ingay. Isang mahabang ungol lang ang naidulot niya. Isang pares ng magagandang mata ang bumukas, parang nasa ulap, at ang kanyang mga buto ay malapit ng gumuho. 12:05. Lumipas ang oras at lumipas ang kalahating araw, halos lahat ng oras ng mag-asawa ay nagtagal sa mansyon na gawa sa kahoy. Pagkatapos ng kanilang trabaho, si Marian ay napagod. Natutokso siyang bumangon at laslasan ng kutsilyo ang lalaking ito. Anong uri ng mga katangian ng katawan mayroon siya? Hindi makatao ang katawan. Sa kabilang banda, si Justin ay nasiyahan at na-refresh, ang pagpapakawala ng kalahati ng kanyang imbakan ay naging lubhang komportable sa kanya. Ang bawat tao ay dapat mamuhay ng masaya sa buhay, sa kabila ng hindi kilalang hinaharap na nababalot ng ulap, hindi pa rin dapat pabayaan ang mga pagkakataong magsaya. Pagkatapos maglinis, nagkaroon ng simpleng tanghalian ang dalawa kung saan nakangiti si Justin kay Marian habang kumakain sila. Hindi na niya kailangang mag-isip para malaman kung ano ang iniisip nito at nakaramdam siya ng hiya para sa kanya. Kailangan pa nilang bumalik sa Stonegate para sunduin si Leia sa bahay, kaya walang karagdagang pagkaantala ay lumabas sila ng bahay na magkahawak kamay. Paglabas pa lang nila ng bahay ay tirek na ang sikat ng araw. Ang puting snowy forest, ang matataas na cypress, at ang langit na kasing asul ng lawa ay walang alinlangang na-highlight ang nakamamanghang snowy na tanawin ng gitnang rehiyon ng Hokkaido. Huminga ng malalim si Marian ng sariwang hangin, tumingin sa malabong nakikitang kagubatan ng Christmas tree na may nostalgia at sa kahoy na mansyon na tinutulugan nila kahapon. Gusto mo ba ang lugar na ito?
Nakangiting tanong ni Justin. Oo, tumango si Marian, tahimik at maganda ang lugar na ito. Bukod pa sa magagandang alaala, commendat at tumawa si Justin. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya, hindi ba pwedeng huwag kang masyadong madumi, pinupuri ko ang lugar na ito ng may katapatan. Ano ang sinabi ko, ikaw ang may naisip na iba, nagkibit balikat si Justin. Ako. Kalimutan mo na, nakangusong sabi ni Marian. Niyakap ni Justin ang mga balikat ng babae at tumawa sa kanyang mga tainga, sabihin mo lang sa akin kung gusto mong pumunta ulit dito sa hinaharap, anumang oras. Akin ang lugar na ito, hahayaan ko si Hanya na mamahala dito. Sa katunayan, ang hindi niya binanggit ay ang taong unang nanirahan dito ay ang dating pinuno ng Yamate sect, si Noriko Okawa. Binili ng matandang iyon ang lugar na ito para tumutok sa paglilinang. Ngayong patay na siya, ang bahay ay malinaw na pag-aari ni Hanya at ang kanyang ari-arian ay natural na kay Justin din. Lumiwanag ang mga mata ni Marian, tama, may pera naman tayo, kahit hindi natin ito mabibili lang natin. Sa pag-iisip tungkol doon, nagsimulang tumawa si Marian at sinabing, nagsisimula na akong mapagtanto kung bakit palaging may balita tungkol sa mga batang babae na laging naghahanap ng mga mayayamang lalaki sa kabila ng kanilang pagiging single o kasal. Talagang makatuwiran, maaari kang bumili ng literal ng anumang bagay na tulad to gamit ang pera at manatili kahit saan mo gusto hanggat mayaman ka. Maikli lang ang buhay at dapat nating i-enjoy ang pinakamaganda, kahit ako mismo ay mas gusto ang mga lalaking mayaman din. Napakunot ng noo si Justin, honey, nagbabasa ka rin ng balitang chismis. Ang mga babae ay mga chismoso, ito ay likas sa atin. Ang mga masasamang tulad mo ay hindi kailanman magiging tapat kung ikaw ay matalino, ginisyon ni Marian. Napangiti si Justin sa kahihiyan, tama pa rin ang pagmamahal ko sa iyo, huwag ka na bang mag-abala para sa kapakanan ng pag-akyat at pagbaba ko para bigyan ka ng mga regalo sa Pasko. Mayroon ka bang lakas ng loob na bigyan ako ng isa pang regalo sa Pasko na itapon ang lahat ng iyong panlabas na gawain? Pang-aasar ni Marian. Nagsimulang magmukhang mapait si Justin, pwede bang huwag na nating pag-usapan ito, maipapangako ko sa iyo ang anuman maliban dito, paano kung bibigyan ka ng isang napakalaking brilyante? Ang talagang malaki talaga. Oh! Gusto mo ni Leia ng mga panda, mabibili kita at ilagay sa bahay. Baliw ka ba? Bumibili ng panda at inilalagay sa bahay. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak, paano niya naisip ito. Ipinakita ni Justin ang isang inosenteng mukha, hindi ito isang malaking bagay, maaari ring bilhin ang buong wildlife zoo. Sige, ihinto ang pag-iiba ng usapan, ibalik mo ako sa Stonegate, at kunin si Leia, walang balak si Marian na magpatuloy sa pagsasalita. Hindi man siya nakipagkasundo, kailangan niyang aminin na mas madali na niyang tanggapin ang mga ganitong sitwasyon ngayon kumpara sa nakaraan. Habang titango na sana si Justin, natigilan siya at tumalikod. Isang matangkad at kaakit-akit na figure ang biglang lumitaw mula sa nyebe, at lumitaw sa harap nila sa isang iglap, marahang yumuko upang sumaludo. Si Hanya, nakasuot ng puting leather jacket at pampites na may mahabang nakapusod, ay mukhang hinog na peach. Ang kanyang matambok na balakang at matambok na alon ay nagpahusay sa kanyang alindog at tukso. Master, my lady, babalik na ba kayong dalawa sa Zenica? Nakangiting tanong ni Hanya. Oo, may mga bagay pa tayong gagawin pabalik sa Stonegate, hindi naman tayo nandito para magbakasyon. May kailangan ka ba? Isang strand of sadness ang sumilay sa mga mata ni Hanya, ay, ganon pala. Tapos master, may order na ba? Sa pagtingin sa pag-asa sa kanyang mga mata, hinimok siyang sabihin na dalhan mo ako. Si Justin ay walang magawa sa kabilang banda, hindi ba't pinipilit niya itong gumawa ng isa pang pagkakamali. Siya ay ganap na mulat tungkol sa kanyang pang-aalipay na pag-iisip, hindi siya magiging ganap sa kagaanan hanggat hindi niya naibibigay sa kanya ang kanyang katawan. Gayunpaman, matagal na siyang makakain ng napakalaking peach kung kaya niya, bakit maghintay hanggang ngayon? Sa ngayon hindi. Ikaw ang pinuno ng Yamate sect kaya ipagpatuloy mo lang ang pagstay sa Japan, tiyak na taken kita kung may kailangan ako, sabi ni Justin.
Tumingin si Marian sa kanya ng may pag-iisip, lumakad ng nakangiti at hinawakan ang kanyang kamay. Hanya, salamat sa pag-aayos at sa tulong na ibigay mo sa Yellow Entertainment dati. Kung ayaw mo, ikaw ba ang magiging pinuno ng aming darating na Yellow Japan branch? Natigilan si Hanya, my lady, you want me to be the head. Naguguluhan din si Justin sa kanyang desisyon at nakatitig lang sa kanila ng diretso. Tama. Na-assess ko ang iyong mga kakayahan ng detalyado, ang pagganap ni Yellow ay tumaas ng husto noong naroon ka at ito ay napaka-stable. Nag-aalala ako na baka hindi kita magamit, ang aming mga sangay sa North America at Europa ay sapat na sa gulang ngunit ang sangay ng Japan ay nagsimula pa lamang at nangangailangan ito ng isang mahusay na pinuno, sabi ni Marian. Ako. Sumulyap si Hanya kay Justin na may pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Marian, kung magiging pinuno ka ng aming sangay, direkta kang mag-uulat sa akin. Papayagan ka ring dumalo sa mga pulong sa antas ng pamamahala at mas madalas tayong magkikita. Tuwang-tuwa si Hanya, bagamat hindi niya maintindihan kung bakit binigyan siya ni Marian ng ganoong pagkakataon, malinaw na magkakaroon siya ng pagkakataong maglakbay pabalik-balik sa pagitan ng Japan at Zenica. I am willing to work for my lady. Nakangiting nagpapasalamat si Hanya. Si Justin ay may matigas na mukha sa kabilang banda. Ano ang lahat ng ito? Sinusubukan ang kanyang pagpaparaya. Kung si Hanya ay dumating sa Zenica at gumalaw sa kanya at nanligaw sa kanya, paano niya ito titiisin? Gayunpaman, hindi rin siya naglakas loob na tumutol, nangako lang siyang masunurin. Ang usapin ay naayos sa ganitong paraan. Matapos kausapin ni Marian si Hanya tungkol sa ilang bagay, nangako siyang tatalakayin ang mga detalye sa kanya pagkatapos bumalik sa Zenica. Pagkaraan ng ilang minuto, binuhat ni Justin ang babae at lumipad pabalik sa Stonegate. Habang nasa daan, hindi niya nakayanan at nakangiting tinanong siya, Honey, what are you trying to do actually? Mind telling me? Kinagat niya ang kanyang mga labi, sa wakas ay tinatanong mo na ako tungkol dito. Hoy, alam mo naman di ba? Hindi ako kasing talino mo, syempre kailangan kong magtanong. Ma'am. Casual na sabi ni Marian, una, si Hanya ay talagang isang matalinong tao at isang tapat. Pangalawa, siya ay masunurin at madaling kontrolin. Pangatlo, kung iiwan mo siya sa Japan para isipin ka, sino ang nakakaalam kung maaari siyang gumawa ng anumang bagay balang araw. Maaari rin na hayaan mo siyang makita ka paminsan-minsan habang ako ay maaaring mag-iwas sa pagsubaybay mula sa isang tabi. Si Justin ay nakikinig sa lahat at naiwang tulala. Makalipas ang 10 minuto, bumalik ang dalawa sa Paradise Villas sa Stonegate. Pagpasok nila sa bahay, naghahanda na si Yuna ng masaganang hapunan, na puno ang bahay ng bango ng pagkain. Nang marinig ang dalawa, lumabas si Yuna na nakangiti at ipinahid ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, Young lady, master, you're back. Nagsaya kahapon. Bahagyang namula si Marian at tumango, Yuna, okay lang ba ang lahat sa bahay? Ano ang maaaring mangyari? Nasa kalagitnaan na si Yuna at biglang tinapik ang sariling ulo, tama, tumawag ang babaeng Sheila kaninang umaga pero wala kayong dalawa. Tinanong ko siya kung may kailangan siya at sinabi niya na namiss niya kayong dalawa. I see. Matagal na mula noong huli tayong nag-contact sa isa't isa, tatawagan ko siya mamaya, sabi ni Marian. Pabirong sinabi ni Justin, maaaring gusto niyang tumakas sa kanyang kasal at bumalik sa Stonegate. No way, I think Kim Jeep is quite reliable. Hindi na sila bata, alam ni Sheila ang priorities niya, sabi ni Marian. Nakaramdam ng kaunting hindi pagsang-ayon si Justin, hindi ba ito ang problema tungkol sa pagiging maaasahan? Bagamat kakaiba ang pakiramdam sa pag-iisip tungkol sa pagpapakasal ni Sheila, wala rin siyang masabi. Pagkatapos maghanda, pumunta ang dalawa sa airport at dumating sa domestic arrivals platform. Hindi nagtagal, isang pulang maliit na figure na tumatakbo mula sa karamihan ng tao na parang karne ng kanyan ang lumitaw sa harap ng dalawa sa isang iglap. Ito ay si Leia na nakasuot ng pulang jacket. Sa isang masayang pagtalon lamang, siya ay nasa mga bisig ni Marian.
Natigilan ng ibang pasahero sa gilid, kaninong anak ito, napakaliksi ng katawan. Mommy! Leia miss you so much. Matamis na sigaw ni Leia, ang kanyang mabilog na pisngi ay dumampi sa mukha ni Marian. Bahagya niyang niyugyog ang anak at madamdaming hinalikan sa noo ng anak. Pagkatapos ng ilang araw na hiwalay, ngumiti siya, ikaw na makulit na bata, ang dami mong nakain nitong mga nakaraang araw Central City, tumaba ka. Hindi masyadong nag-abala si Justin sa laki ng katawan ng chubby little girl, sa halip tumingin siya sa taong kasama ni Leia nang may pagtataka. 12:06. Ang ikinagulat ni Justin ay hindi si Mina na sumunod kay Leia ng mahigpit, ito ay isa pang babae. Ang mga hakbang ng babae ay magaan ngunit mabilis, na para bang makakalakad siya sa napakaraming tao na kakababa pa lang ng eroplano. Nakasuot siya ng beige-colored ni length coat at isang simpleng gray scarf na nakasukbit ang magkabilang kamay, habang naka-ponytail ang kanyang buhok. Mukha siyang nasa 20s, pero nasa kanya pa rin ang mature at stable na ugali, at the same time nakakasilaw at kaakit-akit. Nang malapit na siya, napansin siya ni Marian at diretsyong sinabi, Sister Karen, bakit ka? Ang babae ay si Karen, magiliw niyang sinulyapan si Justin at hinawakan ang ulo ng kabute ni Leia pagkatapos ay ngumiti lamang siya pabalik kay Marian. Si Leia at Mina ay hindi talaga marunong sumakay ng eroplano, at dahil pupunta ako sa Stonegate, naisipan kong isama sila, malumanay na sabi ni Karen. Hindi makapaniwala si Marian na ito lang ang dahilan niya. Una, tiyak na maraming nakipag-ugnayan sa kanya si Rebecca sa Central City. Pangalawa, parang naging close din sila ni Leia. Mommy, napakatalino ni Auntie Karen, kaya niyang lumipad ng napakataas tulad ni Daddy, tuwang-tuwa na sabi ni Leia. Ang alam mo lang tungkol sa paglipad ha, bastos na batang babae, walang magawang hinawakan ni Marian ang ilong ng kanyang anak. Tuwang-tuwa si Justin, at iniisip ko lang kung saan nanggaling itong soul forming stage cultivator, ikaw pala Karen. Kailan ka nakalusot? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natigilan si Marian, Sister Karen, umabant ka na ba sa soul forming stage? Nakangiting tumango si Karen, oo, nangyari ito kagabi. Sa totoo lang, napakatagal ko nang nakamit ang full circle, kung hindi pa rin ako makakapag-breakthrough sa tulong ng napakaraming elixir, parang kakaiba ito. Dahil pupunta ako sa Stonegate, naisip kong iwanan ito bilang isang sorpresa. Nakakagulat nga, hehe. Sa ganitong paraan, pareho kayong nakapasok sa soul forming stage, ibig sabihin ay kapaki-pakinabang talaga ang mga practices na nabuo ko. Pero, iba talaga ang pang-aapi sa soul forming sa inyo kumpara kay Rose. Parang hindi ko ito mapaliwanag pero kahit na pare-pareho ang practice ninyo, iba ang daw na napagtanto mo, sabi ni Justin. Narinig ko ang tungkol dito kay Karina, ngunit wala akong maraming pagkakataon na makausap si Rose. Napagtanto ko ito noong nag-practice ako ng nakatagong sandata na ski encompassing flower rain, kaya nasira ako. I guess iba ang pathway ng lahat sa realization, ani Karen. Nakikita ko, nasa sabik akong makita kung ano ang hitsura nito. Napagtanto ni Roslyn ang rainfall, na pamamaraan, ang Karen sa iyo ay ang nakatagong paraan ng armas, tiyak na iba ang hitsura nito, nasa sabik si Justin. Kung tutusin ay may naisip din siyang iba. Dahil si Karen ay umabant na sa soul forming stage, nangangahulugan ba ito na ang huling hadlang sa pagitan ng dalawa ay madadaanan din? Iniisip ang ganitong uri ng intimate activity at sumulyap sa kaakit-akit na babae, nakaramdam ng init sa loob si Justin. Nakaramdam ng pagkabalisa si Marian sa loob, alam niyang ang yugto ng pagbubuo ng kaluluwa ay magsasad ng 100 taon ng haba ng buhay at walang hanggang kabataan. Ngayong nakapasok na sina Roslyn at Karen sa yugtong iyon, siya mismo ay dapat na magsikap din. Or else, she would have spent the most time with him pero hindi man lang tumawid sa Golden Core stage, nakakahiya naman. Sister Karen, dahil nakabalik ka na sa Stonegate, tawagan natin si Karina at maghapunan sa ating lugar. Gumawa si Yuna ng maraming masarap na pagkain, inalis ni Marian ang kanyang hindi kinakailangang mga iniisip at inanyayahan siya ng nakangiti.
Bagamat nagbitiw na siya sa kanyang trabahong pulis, dahil sanay na siyang manirahan sa Stonegate, madalas pa rin siyang nandito at babalik lang sa Central City saglit. Hindi nagatubili si Karen at tumango ng nakangiti. Dinilaan naman ni Leia ang kanyang pink na labi gamit ang maliit na dila nang marinig ang tungkol sa pagkain. Sumasakit ang ulo ni Marian habang nakikita ang kanyang mga kilos. Ang mga bata sa ibang pamilya ay kailangang pakainin habang kumakain, ngunit ang aming maliit na babae ay may ganang kumain. Pagbalik sa Paradise Villas, tulad ng tawag nila kay Karina sa daan, pinaharurot niya ang kanyang dilaw na sports car at naabot ang halos kasabay ng iba. Halatang nasasabik siyang makita ang kanyang nakatatandang kapatid at nagmamaling lumapit kay Karen sa kangumiti. Ate, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Buti na lang wala akong klase ngayon, kung hindi, hindi kita makikita. Hindi lang tayo once in a blue moon magkita, bakit ko sasabihin sa'yo, casual na sabi ni Karen. Klase? Anong klase? Tinanong ni Justin. Karina, nag-aaral ka ba? Nag-aaral. Di ba nag-resign ako kamakailan, ngayon kinukuha na ako ng Police Academy bilang lecturer, pinandilatan siya ng mata ni Karina. Paano ko hindi alam ang tungkol dito, napatulala si Justin, palaging hindi mapakali ang babaeng ito. Napapout si Karina sa kanyang mga labi, napakarami kong kapatid na babae, at ikaw ay isang abalang tao, paano ka mag-aalaga? Napahiya si Justin at napangiti lang siya. Bahagyang umubo si Marian, huwag tayong tumayo sa pasukan, pasok ka. Nang makita ang kanyang asawa na nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa ibang mga babae, halatang ayaw niya itong pansinin. Pero dahil na rin siguro sa mga pinagdaanan niya kamakailan, hindi na siya ganoon kaselos. Nagulat din si Yuna nang makita ang mga kapatid na babae ng pamilya Collins, mabilis niyang binati ang mga ito na maupo at naghanda para ihain ang pagkain. Habang kumakain sila, biglang may naisip si Justin at nagtanong, Karen, hindi ka pumunta sa Stonegate dahil lang sa pagpapadala ng Leia. Bago magsalita si Karen, si Karina sa tabi ay nagsimulang tumawa, sino ang humiling sa iyo na huwag bisitahin ang aking kapatid, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang bumaba dito. Karina, huwag kang basta-basta magsasabi ng mga bagay-bagay, natatawang sabi ni Karen, ito ang tatay ko. Sinabi niya sa akin na hanapin ka, at nagayos ng ligtas na lugar para sa akin. Natigilan si Justin saglit sa kamay na alala lang, para lang hindi ka mahulog sa ilalim ng pamumuno ni Hongmeng. Ayon sa mga patakaran, si Karen na hindi miyembro ng apat na malalaking pamilya at nakapasok sa soul forming stage ay dapat pumasok sa ilusyon na kaharian at sumama kay Hongmeng. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Roslyn bilang isang president, si Martin Collins ay malinaw na hindi nais na ang kanyang anak na babae ay umalis sa bahay at hindi na bumalik. Sa bagay, matagal na siyang umalis ng bahay noong bata pa siya. Siya ay nasa 20s lamang at ngayon kung kailangan niyang umalis sa Hongmeng at hindi na bumalik, ito ay nagiging sanhi ng pag-aatubili ng kanyang mga magulang tungkol dito. Kaya naman maaari lang nilang hilingin kay Karen na hanapin si Justin. Obvious naman, pinaponte nila ang anak nila sa kanya at syempre hindi niya ito may turn in kay Hongmeng. Si Justin ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, hindi na siya maaaring magbigay ng higit pang mga elixir sa Jujantaos na iyon, tama ba? Nanunuhol pa ito at magpapalaki lang ng gana sa tigre, at hindi magandang ideya iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, Karen, kung hindi ka tatutol, mag-aayos ako ng isang lugar sa ibang bansa para sa iyo. Dahil nasa soul forming stage ka na, ang pagpasok at paglabas ng Zenica ay hindi isang bagay na mahirap. Kung makikilala mo ang Jujan Daoist, umalis ka na lang ng bansa. Hanggat ikaw ay nasa aking teritoryo, ang ilang iba pang mga Diyos ay hindi gaanong mag-abala. Ang lugar na binanggit niya ay halatang The Forgotten Realms, na matatagpuan sa loob ng kontinente ng Mediterranean. Ang lugar ay may magagandang tanawin at kakaunting populasyon, na medyo tugma sa kanyang personalidad. Hindi na siya nagsalita at nakangiting tinanggap ang alok. Si Karina sa kabilang banda ay bahagyang nainas tungkol dito, bakit natin pinapapunta ang kapatid ko sa ibang bansa at bakit natin iiwasan ang mga taong iyon mula sa Hongmeng.
Sinasabi ko na tamaan natin ang Daoist na iyon kung darating siya muli. Pagtiisan mo lang muna, hindi pagpapatapon, pwede siyang bumalik kung kailan niya gusto, hindi kayang kunin ng puwersa ng Jujan Daoist si Karen. At saka, hindi siya pupunta doon para magdusa, maganda ang lugar ko. Maaari mong tanungin si Marian kung hindi ka naniniwala sa akin, nandoon na siya dati, nakangiting sabi ni Justin. Lumiwanag ang mga mata ni Karina at lumingon kay Marian, Marian, maganda ba talaga ang lugar na iyon? Doon ba kayo nag-host ng kasal nyo? Hindi naiwasang alalahanin ni Marian ang malaking kastilyong iyon na kayang tumanggap ng maraming babae. Inikat niya ang kanyang mga mata kay Justin ngunit tumango pa rin dahil ang ganda talaga ng lugar. Pupunta din ako para samahan ko ang kapatid ko. I will take it as a vacation and try to break through earlier, excited na sabi ni Karina. Hinayaan ni Justin ang mga babae na gumawa ng sarili lang desisyon. Habang sasabihin niya ang pinanggalingan ng The Forgotten Realm, huminto siya at lumingon upang tumingin sa pasukan. May napansin din si Karen at tumingin ng may interes. Nanatiling naka-unlock ang pinto. Sa pagkakataong iyon, may nagbukas ng pinto mula sa labas at casual na pumasok, si Roslyn naman ang nakasuot ng casual. Sa kanyang pagpasok, tinitigan niya si Karen at ngumiti bilang pagkilala, at iniisip ko kung saan nanggaling ang soul forming cultivator, ikaw pala, Sister Karen. Hindi man close ang dalawa, nakilala pa rin nila ang isa't isa. Magkasing edad lang tayo, hindi mo na ako kailangang tawaging ate, nakangiting sabi ni Karen. Pumasok na ang dalawa sa soul forming stage at nakaramdam ng simpatiya sa isa't isa. Parehong mukhang kalugod-lugod sa mga mata at sabay na nag-usisa kung anong antas na ang naabot nila sa paglilinang. Ang ganitong uri ng relasyon ay nauugnay sa kanilang pagkahilig sa kanilang paglalakbay sa paglilinang. Rose, saan ka galing? Casual na tanong ni Justin. Pumunta ako para magtanim sa isang tahimik na bundok, isang kisap mata lang ang itinagal ko sa paglalakbay pabalik-balik, halatang kailangan kong makakuha ng isang lugar na may mga kamangha-manghang tanawin, wika ni Roslyn habang nakatingin siya kay Karen ng pansamantala, tatawagan kitang Karen kung ganoon. Dahil pareho tayo ng pagsasanay, bakit hindi natin subukan ang ilang mga kasanayan? Practice. Nagdi-dinner tayo, bakit practice? Hindi nakaimik si Justin. Nakakagulat na praka si Karen, oo naman, kakapasok ko lang sa soul forming at hindi ko pa nasusubukan. Saan natin gagawin? Nakatitig lang si Justin sa kanila, bakit parang nawawala ng kontrol ang kanyang harem. Bahagyang ibinuka ni Marian ang kanyang mga labi, nang makitang hindi pinansin si Justin, talagang nakaramdam siya ng saya. Kasabay nito ay curious din siya kung mas magaling si Karen o Roslyn sa mga laban. Ang likod ng bundok ay gagawin. Casual na pagsasanay lamang, hindi ito magdudulot ng maraming kaguluhan, sagot ni Rose. Agad na nagtama ang dalawa at lumipad palabas ng bahay patungo sa bundok. 12:07. Pagkaalis ng dalawa, nawalan ng interes sina Karina, Marian at ang iba pa sa bahay at unti-unting nag-walk out na iwan sina Yuna at Mina na sinasabayan si Leia na kumakain pa, halatang mas interesado sa pagkain ang maliit kaysa sa panunood ng away ng kanyang mga auntie. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang malamig na hangin ay humihip sa likod ng mga bundok. Tahimik na nakatayo sina Karen at Roslyn sa bawat gilid ng pasilyo, parehong nagliliwanag ang kanilang mga mata sa pananabik. Dinala ni Justin sina Marian at Karina sa kabilang bahagi ng tuktok ng bundok, tahimik na naghihintay na kumilos ang dalawang babae. Unti-unting bumitaw ang True Yuan mula sa kanilang magkabilang katawan. Dahil sa pagkakaiba-iba ng mga katangian ng katawan at pundasyon, ang tunay na Yuan ni Roslyn ay asul ang kulay at ang kay Karen ay mas maliwanag na gininto ang kulay. Gayunpaman, kung matukoy mo ito ng malapitan, hindi malinaw na makikita ang mga stable na True Yuan na kulay. Walang dalang armas ang dalawa, kaya natural na ginamit nila ang kanilang realisasyon patungo sa Dao, at nakipagkompetensya sa isa't isa. Naunang kumilos si Rose, iniunat niya ang kanyang mga braso at agad na pinalamutian ang isang malaking bahagi ng kristal na tubig na espiritu mula sa lahat ng direksyon, tulad ng hindi mabilang na mga pearl icicle, ang tanawin ay kamangha-manghang. Karen, hindi ako naglalaro ng mabuti.
Si Karen, na palaging walang malasakit ay nasa sabik sa puntong iyon, huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang gusto mo. Hindi na nagsalita pa si Rose, ikinaway niya ang kanyang kamay at ang water spirit ay sumugod patungo sa kinatatayuan ni Karen. Sa pagharap sa buhos ng ulan na ito, nagpakita si Karen ng isang pinong ngiti, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang anyo. Si Justin na nakatingin sa gilid ay natigilan at nagulat saglit. Nagtataka si Roslyn kung bakit walang ginawa si Karen para ipagtanggol ang sarili o ay counter-attack pero nakaramdam agad siya ng mali sa susunod na segundo. Isang water spirit shield ang biglang namuo sa likod niya. Bang! Sa sandaling ang tunog ng pagsabog ay dumating, isang maputlang gininto ang halo ang bumulaga sa isang malaking paggulo ng espirito sa itaas ng mga espirito ng tubig. Kung tungkol sa posisyon na kinatatayuan ni Karen, ang Karen na iyon ay naging isang golden streamer na kumikislap at naglaho. Nagawa niyang mag-iwan ng multo sa isang iglap at sa sobrang bilis. Ang daw na napagtanto ni Karen ay iba talaga sa kay Rose, bulong ni Justin sa sarili. Kinakabahan sina Marian at Karina, hindi ito mukhang practice, pero mas parang totoong away. Sa katunayan, ang hindi alam ng dalawa ay, bagamat ginawa ni Karen at Roslyn ang kanilang mga galaw, hindi nila ginamit ang karamihan ng kanilang true yuan, kaya kahit natamaan sila ay hindi ito magdudulot ng maraming pinsala. Lumitaw ang figure ni Karen sa hangin at pagkatapos ng mabilis na pag-ikot, kahit papaano ay naging maraming figure siya. Parang ginagaya ng walang hanggan, ang bawat figure ni Karen ay naglalabas ng mahinang gininto ang kinang, na nakakalat sa paligid tulad ng hindi mabilang na mga gintong bulaklak. At ang mga bulaklak na ito ay nagsimulang maghulog ng mga gininto ang fragment, tulad ng mga talulot, na unti-unting nagaanod. Sobrang ganda. Ano ito? Hindi napigil ang magtanong ni Karina. Nagulat din si Justin, marahil dahil sa paggamit ng mga nakatagong armas, lahat ito ay mga espirito ng metal. Mukhang banayad at maislan ngunit ito ay lubhang matalas at brutal. Habang nagsasalita si Justin, lahat ng Karen sa langit ay nagwagayway ng kanilang mga braso, tulad ng isang diyosa na nagkakalat ng mga bulaklak, itinuro nila ang lahat ng mga gintong talulot kay Roslyn sa isang shot. Walang oras si Roslyn para tangkilikin ang makapigil hiningang eksenang ito, itinaas niya ang kanyang water spirit shield para protektahan ang kanyang likod at pinalamutian ang kanyang hindi mabilang na water spirit sa imahe ng water dragon at hinampas ito patungo sa langit. Habang sumasayaw ang asul na dragon, hindi mabilang na mga spark ang lumipad mula sa mga golden petals at ang malalaking phantom clone ni Karen sa kalangitan ay nadurog lahat. Kasabay nito, mayroon pa ring napakalaking dami ng matutulis na gintong petals na dumapo sa paligid ng Rose. Ang mga pinong talulot na tila malumanay ay gumawa ng malakas na tunog ng tili ng metal. Sa kabutihang palad, ipinagpatuloy ni Roslyn ang pag-opera sa kanyang true yuan at halos hindi ito nagawang pigilan. Nang makitang kaunti na lang ang mga multo ni Karen, biglang lumipat si Roslyn at ilang Xuanshui cone na mas mataas kaysa sa langit, nagsimulang bumagsak. Niyanig ng gininto ang at asul na pagsabog ang buong bundok. Gayunpaman, nang ang lahat ng mga multo ay napunit, wala sa mga ito ang tunay na figure ni Karen. Ay hindi. Sa sandaling natauhan ni Rose, mabilis niyang pinatagilid ang kanyang katawan. At sa puntong iyon kung saan dumaan ang isang daloy ng gintong liwanag. Si Karen ay may dalang gintong arco sa kanyang braso at direktang dumurog ito sa kalasag ni Rose. Si Rose, na nag-aakalang naiwasan niya ang agarang pag-ataking ito, ay tatalikuran na sana, ngunit may tatlong gintong ilaw na suray-suray mula sa iba pang tatlong direksyon. Lahat ng ito ay multo. Sa sandaling nagulat si Rose, likas niyang kinuha ang sarili bilang pinanggalingan, at bumaba mula sa himpapawid na may malakas na agos ng tubig na dumadaloy. Boom! Ang lahat ng mga multo ay nabasag sa sandaling sila ay malapit ng mahawakan, nag-iwan ng isang malabong gintong multo na lumulutang doon sa isang matalim na pagliko at lumapag sa malayo. Sa wakas ay tumahimik na ang eksena sa sandaling ito, pinanatili pa rin ng dalawa ang kanilang orihinal na posisyon, na parang walang nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, si Justin ay tumawa at nagpalakpakan muna, "Sige, maaari na kayong huminto ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakagawa nito."
Alam din nina Roslyn at Karen sa kanilang mga puso, ang isa ay hindi mahuhuli at ang isa ay hindi masisira, walang sinuman sa kanila ang makakagawa ng anuman sa isa't isa maliban kung ang isa sa kanilang truyuan ay umakyat sa mas mataas na antas. Ang gandang ngiti ng dalawa sa isa't isa at magkahawak kamay na naglalakad. Talo ako sa laro actually, tutal hindi naman kita na atik ng diretso, ngumiti si Rose. Umiling si Karen, hindi. Kahit na nagawa kong hawakan ka, haharangein ako mula sa labas, kaya halos walang silbi. Nag-compliment ang dalawa na parang mas maaga pa silang magkita kaysa dito. Pareho silang medyo interesado sa paglilinang na nagbigay sa kanila ng higit pang mga paksang pag-uusapan. Karen, sinabi mo na nagkaroon ka ng epiphany habang sinasanay mo ang iyong mga nakatagong armas, ibig sabihin, ang mga multo na kasing bilis ng mga tao ay nag-evolve mula sa iyong bulaklak na ulan ng sky encompassing, tanong ni Justin. Tumango si Karen, sa totoo lang. Noong nagpe-perform ako ng sky encompassing flower rain. Pakiramdam ko ay nararamdaman ko rin ang mga nakatagong armas habang binabaril ang mga ito. Parang kakaibang koneksyon. Hindi ko talaga mailarawan pero napagtanto ko na napasukan ko ang isang bagong larangan. Ate, inggit na inggit ako sa iyo, kailan kaya ako magiging katulad mo? Napaluhod si Karina sa katawan ni Karen na may pagkabigo. Hinaplos ni Karen ang buhok ng kanyang nakababatang kapatid at ngumiti, maya-maya ay mas magaling ka sa akin. Hehe, kahit alam kong sinusubukan mo akong aliwin, tatanggapin ko ito bilang katotohanan. Hindi nagtagal ang pagsasanay na ito. Umuwi ang grupo na sinundan nina Roslyn, Karen dahil gusto nilang pag-usapan pa ang tungkol sa kanilang mga tip at karanasan. Alam na pinaplano ni Justin na ayusin ang Karen ng isang lugar sa ibang bansa upang maiwasan ang mga tao mula sa Hongmeng, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Bakit hindi na rin ako pumunta, at least makakasama tayo. Tsaka si Talia at Auntie Ma naman, mag-ina na sila, mungkahi ni Rose. Hindi inaasahan ni Karen na imumungkahi ito ni Rose, ngunit pagkatapos isaalang-alang, ito ay isang magandang ideya. Hindi sila makaramdam ng kalungkutan at pareho silang malayang makakalabas at makaalis. Matagal nang pinag-isipan ito ni Justin, tutal mas ligtas ang pagpunta sa ibang bansa kaysa manatili sa Zeneca. Mas magiging madali para sa The Hidden Clan na gumawa ng mga aksyon sa Zeneca upang sa pagpunta sa ibang bansa ay maiiwasan nila ang karagdagang gulo. Ngayong kusang nagmungkahi si Roslyn nito, syempre papayag siya. Sinabihan niya si Roslyn na maghanda at papaalisin niya sila kinabukasan. Nang marinig ni Roslyn na aalis sila kinabukasan, medyo natarante si Rose, hindi ba tayo aalis bukas, wala pa naman tayong kailangang iimpake. Napakamot ng ulo si Justin, tumingin siya kay Leia na nilalamon ang kanyang pagkain at pagkatapos ay kay Marian na may tahimik na ekspresyon. Pasko na bukas at may carnival ang kindergarten. Isasama raw ng mga magulang ang kanilang mga anak para maglaro at kung ano-ano pa, kapag hindi ako nakatutok ng lubusan, may magagalit sa akin. Pagkatapos ay napagtanto nina Roslyn at Karen ang nangyayari at hindi napigil ang matawa habang nakatingin kay Marian. Nainggit din sila dahil hindi sila kwalipikadong sumali sa ganitong uri ng aktibidad ng pamilya. Sa pagtingin sa paraan ng pagsasalita ni Justin, si Marian ay naiinis at sinabing, ano ang pinagsasabi mo, hindi nakita ginapos ng kadena ngayon diba? Nang magbiro na sana siya, bigla siyang huminto at nalilitong tumingin sa entrance. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sasakyan. Sino ang pupunta rito sa ganoong kagabing oras? Nagtataka si Yuna. 12:08. Tumayo si Justin, dumiretso sa pinto at ngumiti. Ito si Lucille, bakit hindi ipinaalam ng babaeng ito kanina na babalik siya? Akala ko sinabi niya na nag-e-ensayo siya para sa Spring Festival gala sa Central City. Pagbukas ng pinto, nakatayo sa labas si Lucille na nakasuot ng puting Amerikana. Mukhang kababalik lang niya sa Stonegate at walang sumusunod sa kanya. Si Karen at ang iba pa ay hindi makaramdam ng kakaibang makita si Lucille at lahat ay nakangiti habang nakatingin. Binati pa lang ni Lucille si Brother Justin, at nakita niya ang mga tao sa bahay.
Inilabas niya ang kanyang dila at tumawa sa kahihiyan, nagdiriwang ba kayo ng bisperas ng Pasko? Hindi, nag-uusap lang kami pagkatapos ng hapunan, tanong ni Justin, paano ka nakabalik, hindi mo ba sinabi na naghahanda ka para sa palabas? Sumunod si Lucille sa bahay, halos 2 buwan na lang tayo sa Spring Festival, at hindi pa natatapos ng crew ang show agenda. Mahirap din pumili ng song at dance crew. Dahil Pasko na, sinabi ko sa manager ko na babalik ako sa Stonegate ng ilang araw dahil doon lang ako maghihintay at walang gagawin. Na-miss din ni Marian ang kanyang nakababatang kapatid na babae at pumunta siya sa harap upang hawakan ang kamay ni Lucille, nakakatuwa akong makita ka. Sinabi ko sa iyo na huwag magtrabaho ng husto, binuksan ko ang kumpanya ng entertainment para mas madali ka, hindi hilingin sa iyo na kumita ng pera para sa amin. Umiling si Lucille, hindi iyon, gusto ko ang trabaho ko ngayon. Nakakakilala ako ng lahat ng uri ng music hero at nakakatuwang makasama sila. Umupo ang magkapatid habang nag-uusap. Si Lucille ay isa ng kilalang diva sa industriya ng musika, sina Roslyn at Karina ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa kanya kaya marami silang mga katanungan na itatanong. Biglang nagliwanag ang tsismis na apoy at pinag-uusapan ng buong bahay ang bawat nangyari sa entertainment industry. Si Justin ay lubos na nasisiyahan na makita ang kapayapaan, sa pagitan ng mga kababaihan, kung gaano katugma ang eksenang ito. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang pag-iingat ni Justin. Si Lucille ay talagang sikat, ngunit ang punto ay, siya ay pinabura ni Marian. Dahil doon, si Karina at ang iba ay halatang gustong mapalapit kay Marian sa pamamagitan ni Lucille, pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sa pagsasalita tungkol sa pag-awit at mga yugto, natuwa si Lucille at aktibong sumali sa pag-uusap. Ang kanyang pagod mula sa kanyang pag-uwi ay nawala sa manipis na hangin at siya ay nagsasalita ng walang tigil. Si Leia, nakaupo sa kondongan ni Mina, ay unang dumidighay at nakapikit ang mga mata. Naghahanda na siyang matulog ngunit nang marinig niya ang usapan ni Tita Lucille tungkol sa mga pagtatanghal, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing, Tita, maaari mo bang turuan si Leia kung paano kumanta? Nagulat si Lucille sa narinig kaya, mahilig din kumanta si Leia. Tumango si Leia, oo. Kakanta si Leia ng Tu Tigre, para sa mga bata sa kindergarten, at sasayaw din. Napakamangha, kung gayon marunong na ba si Leia kumanta? Nasasabik si Lucille na kausapin ang bata. Leia pouted her lips, I do but I think the other kids are doing better. Si Lucille and the rest ay magaling din sumayaw. Nag-practice pa si Leia sa bahay ng great-grandfather. Kayong mga bata ay hindi dapat magdulot ng labis na gulo, kailangan pa ba ninyo ang inyong Tia Lucille na turuan kayo ng Tu Tigre? Lahat ay nakakakanta ng napakadaling kanta, kinurot ni Justin ang mukha ng kanyang anak at sinabi. Hindi nasiyahan si Leia at sinabing, nagsisinungaling si Daddy. Hindi marunong kumanta si Mommy. Oh! Sa huli, mabilis na tinakpan ni Leia ang kanyang bibig gamit ang kanyang maliliit na kamay at bumulong, tama, sinabihan ni Mommy si Leia na huwag sabihin ito. Nabalot ng patay na katahimikan ang buong bahay. Habang ang lahat ay nakatingin kay Marian, ang babae ay tumayo ng mahinahon at marahang hinawakan ang ulo ng kabute ni Leia. She looked tranquil and expressionless, maliligo ako, ituloy niyo lahat. Sa sinabi niyang iyon, tumalikod siya at umakyat na parang walang nangyari, pero ang mga hakbang niya ay parang tumatakas. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang hindi tumawa ngunit sina Wang at Mina ay talagang nahihirapang tiisin ito dahil sa kanilang kakaibang mga ekspresyon. Habang iniisip ng grupo na babalik na si Marian sa kanyang silid, pumunta ang babae sa hawakan at iritadong sumigaw patungo sa ibaba. Yang Leia! Bawal kang makitulog kay Mommy ngayong gabi. Sabi nga, malakas na sinara ng babae ang pinto. Ang hakbang na ito ay nagpatawa ng malakas sa lahat. Napaiyak pa si Yuna habang ang eksenang ito ay parang isang malaking bata na iniinis ng maliit na bata, nakakaaliw. Nagpout si Leia at tumingin kay Lucille ng malungkot, Tita, pwede bang matulog si Leia sa inyo, tatamaan ni Mommy ang puweten ko kapag nahanap ko siya.
Ang bilis mong pinagtaksilan siya, marahang hinawakan ni Lucille ang pisngi ng batang babae gamit ang kanyang daliri, hindi makakatulog ang mommy mo ngayong gabi dahil sa iyo. Ang pagkakita ng ganoong dramatikong eksena pagkatapos niyang makabalik sa Stonegate ay nagbigay kay Lucille sa magandang kalagayan. Napuno ng saya ang buong bahay at syempre, si Marian na nagtatago sa kanyang silid. Hanggang hiting gabi lang bumalik si Roslyn at ang magkapatid na Collins. Tungkol naman kay Lucille, bumalik siya sa silid na inihanda para sa kanya, kasunod si Leah. Ang batang babae ay nakadikit kay Lucille buong gabi na humihiling sa kanya na turuan siyang kumanta. Nakalulungkot, ang kanyang talento sa pagkanta ay medyo katulad ng Zombody, kaya hindi ito madaling turuan. Naalala ni Justin na dapat nilang tawagan si Sheila, ngunit tila walang oras si Marian kaya tinawagan niya ang kanyang sarili. Hindi si Sheila ang kinuha ang telepono kundi si Yunjong sa halip. Nang marinig na si Justin iyon, nahihiyang ibinalita sa kanya ni Yunjong na natulog na si Sheila dahil may klase kinabukasan. Ibinaba ni Justin ang tawag matapos marinig na walang gaanong problema at umakyat sa itaas para kumatok sa pinto ni Marian. Ang kanyang asawa ay kinukutya dahil sa kanyang mga talento sa musika, bagaman hindi ito isang malaking bagay, dapat pa rin siyang magmalasakit sa kanya. Sa pagbukas ni Marian ng pinto, ipinakita niya ang isang mapurol na mukha, ano ito? Sandali lang, gusto ko nang matulog. Mukhang iniisip pa rin niya ang nangyari noon at hindi napigilan ni Justin na sabihin, walang masamang epekto ang mga salita ng mga bata, iwaksi mo lang ito mahal ko. Ang ama ay hindi na masyadong mapagkakatiwalaan, ang nakababata ay mas masahol pa, na nagpapahiya sa ina sa harap ng iba. Hindi dapat siya minahal ng sobra, nakatikom ang mga ngipin ni Marian. Niyakap ni Justin ang babae at hinalikan ang cherry lips nito sa kabila ng pag-aatubili nito, sige, hindi maganda para sa iyo na magalit. Palagi kang rasyonal at mahinahon, paano ka naging bata pagkatapos makaharap ng mga ganitong issue? Sinasabi mo ba na nagiging extra ako at gumagawa ng kaguluhan ng wala sa oras? Syempre hindi. Tumawa si Justin, gusto ko lang matulog kasama ka, si Leah ay natutulog kay Lucille ngayong gabi. Wala ako sa mood na gawin ang mga bagay na iyon. Kumunat ang noo ni Marian. Kakaibang ngumiti si Justin, gusto ko lang matulog kasama ka, may nabanggit na ba akong iba? Mahal kong Marian, bakit mo inirelate ang pagtulog sa ilang iba pang ehersisyo? Ikaw. Mula si Marian at nahihiyang tinapakan ang mga binti ni Justin, lahat kayo ay binubuli ako. Tumawa ng malakas si Justin. Isinara niya ang pinto at dinala siya sa kama, tonight I shall cuddle this big baby to sleep. Don't be in bed tonight or else I don't know how to change your diapers. Humph, walang magandang marinig mula sa iyo gaya ng dati. Ayokong baguhin mo ito, hinampis ni Marian ang kanyang dibdib gamit ang kanyang ulo ngunit nasiyahan pa rin sa kanyang yakap. Naging maayos ang bisperas ng Pasko, kahit kay Marian, naging masunurin si Justin ngayong gabi. Kinaumagahan, tuwang-tuwa si Leah. She rushed back for the Christmas carnival and also for her performance, paanong hindi siya ma-hype. Nakasuot siya ng pulang singlet na may puting fur linings, nakatirintes ang buhok at humihigop pa ng two tigers habang nag-aalmusal. Sinadya ni Marian na magsuot ng casual na winter outfit at hindi nag-abalang mag-makeup, natatakot siyang makakuha ng masyadong atensyon mula sa mga tao sa kindergarten. Ganoon din ang ginawa ni Justin. Maganda ang mood ni Leah dahil bihira ang daddy at mommy niya na sumama sa kanya sa kindergarten. Ang isang bata ay palaging inosente at madaling masiyahan. Naiinggit si Lucille na nakatingin sa pamilya ng tatlo, sa parehong oras ay medyo nagalit, ngunit pinipigilan pa rin ang kanyang ngiti. Mula nang dumating si Leah sa pamilyang ito, pakiramdam ni Lucille ay isang tagalaba sa kabila ng pag-aalaga sa kanya nina Justin at Marian sa halos lahat ng oras. Malamang na manatili na lang siya sa Central City kasama ang kanyang lola. Lucille, bigla siyang tinawag ni Marian. Ha! Ibinalik ni Lucille ang kanyang sarili mula sa kanyang pag-iisip at nalilitong nagtanong, ano iyon, ate? 12:09. Wala ka namang gagawin sa bahay, bakit hindi mo kami sundan sa event ni Leah? Tita ka pa rin niya, nakangiting sabi ni Marian. Nagulat at natigilan si Lucille sa sandaling iyon. Hindi naman ganoon kaganda di ba? Iniimbitahan nila ang mga miyembro ng pamilya, at ako.
Baka magdulot ako ng abala para sa inyo, natutokso si Lucille na pumunta ngunit ibinalita pa rin niya ang kanyang mga alalahanin. Dahil ba naging bida ka kaya hindi ka pumapayag na sumama sa amin? Pabirong sabi ni Marian. Walang ganyanan. Ate, alam mo namang hindi ganito, natatakot lang ako na baka magdulot ako ng gulo, walang magawa si Lucille. Maiintindihan din ni Justin ang intensyon ni Marian, ayaw niyang makaramdam ng pag-iisa o pag-iisa si Lucille. He then said while smiling, "If you treat us as family, you won't have to think about trouble because that's for outsiders. There are no troubles in our family. Pamilya ha." Napasulyap si Lucille kay Justin ng komplikado ngunit tumango ng may ngiti pagkatapos. Makalipas ang kalahating oras, si Justin ay nagmaneho ng 3 babae sa Yonhua Kindergarten. Ang kindergarten ay pinalamutian ng isang palaruan ng Pasko at Bagong Taon, at makikita sa lahat ng dako ang mga makikinang na karton at mga aksesori na nakaistilong Pasko. Bagamat umuulan ng nyebe ilang araw na ang nakakaraan, lahat sila ay natunaw na ngayon. Gayunpaman, dahil sa malamig na panahon, ang mga bata ay nakabalot sa makakapal na damit sa kabila ng aktibong paglalaro. Lahat sila ay parang mga bilog na snowball na sobrang cute. Dinala ni Justin at ng iba pa si Leia sa kindergarten at mabilis niyang nahanap ang kanyang mga kaibigan na malapit sa kanya at tumakbo papunta sa kanila. Bagamat ang away na nangyari noon ay naging dahilan ng pagkatakot ng maraming bata kay Leia, ang kanyang personalidad ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. At saka, lahat ng mga bata ay nakakalimot sa mga bagay-bagay, si Lucille at ang iba pang mga babae ay nagkabalikan na kay Leia. Upang maitago ang sarili, maingat na nagsuot ng maskara si Lucille bilang karagdagan sa isang simpleng kulay abong Amerikana, hindi ito madaling makilala siya. Ang karnabal na pinangunahan ng kindergarten sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng maraming laro at ang mga bata ay hindi mauunawaan at makalaro ng mag-isa kung kaya't inanyayahan nila ang mga magulang na magsama-sama. Nakita ni Teacher Howe si Justin at ang asawa, agad na lumawak ang kanyang ngiti, nandito rin ang mga magulang ni Leia, at nag-aalala ako na baka abala kayong dalawa sa trabaho. Ito. Tumingin siya kay Lucille habang nagsasalita. Hello there. Ako ang tiyahin ni Leia, malumanay na sabi ni Lucille at tumango. Ah, I see. Welcome dito. Nilalamig ka ba? Ingatan mo ang sarili mo, bagamat nakaramdam ng awkward si Teacher Howe, magalang pa rin niyang binati siya. Mabait na tanong ni Marian, Teacher Howe, hindi ba siya nagdulot ng anumang problema sa ating Leia sa mga araw na ito? Siyempre hindi. Si Leia ay napaka-masunurin at masipag, sa palagay ko ito ay mula sa isang mahusay na edukasyon sa pamilya, agad na papuri ni Teacher Howe sa kanila. Hindi rin siya tanga, tiyak na makikinabang sa kanya ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kanila. Nasiyahan si Marian sa kanyang sagot. Kaya niyang pretuhin ang ibang mga bagay ng makatwiran, ngunit kung may magbanggit na ang kanyang anak na babae ay hindi mabuti, iisipin niya na ang iba ay may kasalanan din. Ito ay isang libreng sesyon sa umaga at sa tanghali, ang mga guro ay namamahala sa pag-facilitate ng iba't ibang mga teknikal na laro tulad ng sticking nose, pitch pot at iba pa. Mayroon ding mga patimpalak tulad ng jumping rope at hula hoop na nangangailangan ng mas maraming enerhiya. Nakasaad na kung sino man ang nanalo sa isang laro at nakakuha ng kampyon, maaari silang makakuha ng isang malaking larwang plushie o tsokolate na mga bagay na nagustuhan ng mga bata, kaya naman tuwang-tuwa si Leia. Gayunpaman, sa ilalim ng kahilingan ni Marian, ang mga laro tulad ng jumping rope, shooting balon at hula hoop ay mga laro na mananalo si Leia nang walang anumang pagdududa, kaya sinabi niya sa kanya na kontrolin ang sarili. Base sa sinabi ni Mommy, basta number 1 ayos lang, hindi na niya kailangang gumamit ng full force. Ganun pa man, halos nanalo ang chubby little girl sa bawat laro sa carnival, lahat ng mga magulang ay namangha. Naramdaman ni Justin na ito ay masyadong normal kaya hindi ito masyadong espesyal sa kanya. Gayunpaman, labis na ipinagmamalaki ni Marian ang kanyang anak at napuno ng kulay ang kanyang mga mata. Si Lucille ay naapektuhan din ng gayong masaya at inosenteng aktibidad at pinasaya niya si Leia.
Medyo abala siya sa pagtulong sa kanya na dalhin ang mga premyo na napanalunan. Marami sa mga magulang ang lumapit kina Justin at Marian para humingi ng ilang tip sa pagsasanay sa pangangatawan ng kanilang anak. Hindi alam ni Justin kung paano sasagutin ang tanong at si Marian ay palaging tahimik na tao kaya casual niyang sinagot, kung makakaubos ang iyong anak ng higit sa 10 steak sa isang pagkain, maaari rin silang maging ganito. Pinutol na ito ni Justin ngunit naramdaman pa rin ng ibang mga magulang na ito ay peke. Pagkatapos ng simpleng tanghalian, sa wakas ay hapon na at oras na para magtanghal ang mga bata. Sa bulwagan, ang mga bata at mga magulang ay nakaupo sa lugar ng madla, ang mga gumaganap ay naghahanda sa likod ng entablado. Matagal nang inihanda ni Marian ang kanyang kamera. Ngunit pagkatapos ay napansin niya na ang kanyang upuan ay masyadong malayo at nakita niya ang isang bakanteng upuan sa harap kaya sinabi niya kay Justin, pupunta ako sa harap para kunan ng video, ikaw at si Lucille ay maaaring umupo dito. Bakit hindi ko gawin ito? Ang aking mga kasanayan sa pagkuha ng litrato ay napakahusay, kusang sabi ni Justin. Hindi sumang-ayon si Marian, hindi naman, dapat ako ang kumukuha ng video para maging makabuluhan ito. Naiwang tulala si Justin. Ano ang pagkakaiba nito? Pero dahil alam niyang nagsasaya siya, pinili niyang manahimik. Galing talaga ni ate. Nang makita si Marian na hindi karaniwang nakaupo sa karamihan, natawa si Lucille. Nakaramdam ng emosyonal si Justin, maliban sa pagiging abala sa trabaho, mas mahusay si Marian sa pagiging ina kaysa asawa. Pero baka ito ang dahilan kung bakit siya nagkagusto sa kanya. Matapos magsimula ang pagtatanghal, ang mga bata ay nagsimulang kumanta at sumayaw sa entablado. Bukod doon ay nakasuot din sila ng mga makukulay na costume. Bilang isa sa mga sikat na kindergarten sa Stonegate, handa pa rin ang Yunhua na gumastos ng higit pa sa mga ganitong uri ng mga kaganapan na maaaring makakuha ng katanyagan sa kanila. Ang punong guro ng kindergarten ay sapat na nakapagpapasigla upang hayaan ang ilang magagandang batang babae na makipag-ugnayan sa mga magulang sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na mamigay ng mga fruit candies. Nang lumapit kina Justin at Lucille ang isang cute na batang babae na may mabilog na pisngi at 2 tirentas, matamis niyang sinabi, "Tito at tita, kumain ng mga candy." Hindi mahilig si Uncle sa matatamis, okay lang, hinawakan ni Justin ang ulo ng babae at sinabi. Nagpautang dalaga, hindi mo magagawa ito. Magagalit ako kapag hindi mo ito kakainin. Masyadong demanding ang mga bata ngayon, hindi nakaimik si Justin kaya wala siyang choice kundi ipasok ang isa sa kanyang bibig. Bagamat hindi rin interesado si Lucille sa mga matatamis na bagay, kumuha pa rin siya ng isa. Sa huli ay natakot ang dalaga na magsinungaling si Lucille sa kanya at tinitigan siya, "Tita, kainin mo ito at ipakita mo sa akin. Ilagay mo sa iyong bibig." Habang nagsasalita, nagdemo ang dalaga at bamuka ang bibig. Hindi napigilan ni Lucille ang mga inosenteng mata ng bata, nang makitang walang nakatingin sa kanila, tinanggal niya ang kanyang maskara at kinain ang candy. Okay na ba ngayon? Nakangiting tanong ni Lucille. Matamis na ngumiti ang dalaga, tumango at saka umalis. Sa sandaling ito, ang musika ng Tu Tigre ay nagmula sa entablado. Nang marinig na ito ang pagganap ni Leia, hindi na nag-abala pa si Lucille at tumangala. Si Leia at ilang iba pang mga babae at lalaki ay nakasuot ng tigre na onesies na lumulukso at tumatalon palabas, nagsimulang magtanghal ng nakakalokong sayaw. Hindi napigilan ni Justin na tumawa ng malakas, isang maasim na pakiramdam ang pumasok sa kanyang ilong nang hindi niya namamalayan. Hindi niya mailarawan kung ito ba ay kaligayahan o kasiyahan. Ito ay isang masayang eksena, ngunit naramdaman ni Justin na ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng tubig. Si Marian ay nakatayo sa harap na bumaril gamit ang kamera nang hindi naaabala kung hinaharangan niya ang mga tao sa likod at pinakanak ang kumakaway kay Leia. Ang mga kakayahan ni Leia sa pagkanta ay hindi ganoon kahusay, ngunit ang kanyang bata at malambing na boses ay medyo kaaya-aya. Walang pakialam ang batang babae sa kanyang pitch at masayang gumaganap. Nang matapos ang kanta, bumaba sa stage ang grupo ng mga bata at pinalakpakan at palakpakan ang mga matatanda. Napansin ni Justin na pumapalakpak lamang si Lucille at nakalimutan niyang isuot ang kanyang maskara, kaya agad niya itong tinulungan na isuot ang kanyang maskara.
Biglang natauhan din si Lucille at mabilis na hinaila ito pabalik sa kanyang sarili. Nag-aalala siyang tumingin sa paligid nang makitang walang nakakapansin sa kanya, nakahinga siya ng maluwag. Ngayong Pasko, tila napuno ng init at saya ang lahat. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ni Justin at ng iba pa ay, sa tabi mismo ng entablado sa lugar ng pagbaril, isang lalaki ang kumukuha ng serye ng mga larawan gamit ang kanyang telepono. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.